Autism OK Philippines. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mag-aisa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino,
saan ka man sa mundo. Tayo, Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. PNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Masterful Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Oras o Jap, 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Abril. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines, bagong listahan ng mga sektor na bawal, limitado at ang foreign ownership ipinalabas ng Malacanang. Oversupply ng asukal dahil sa importasyon, pinaiimbestigahan. Gambling tycoon Atong Ang huling namataan sa Calabar Zone ayon kay Secretary Remulla. Di umano'y assassination plot, ulo remarks ni Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan ng NBI. Krimen bumaba ng 30% mula ng ilunsad ng Safer Cities Initiative ayon sa DILG. Pariwagong tigil pasada, welga ng bayan kasada naman sa April 21. 3 gas station sa Metro Manila tumangging lumahok sa 10 pisong fuel subsidy program bawat litro. Isang magsasaka binaril ng sariling anak, patay sa Leon, Iloilo. At isang holdupper patay, 2 arestado sa bakbakan laban sa mga pulis sa lalawigan ng Quezon. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon ang detalye. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Sa Calabar Zone, namataan ang gambling tycoon na si Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sighting kay Ang ay nangyari noong nakalipas na 2 linggo. Sinabi ng kalihim na palipat-lipat ng hideout si Ang tuwing 3 hanggang 5 araw para makaiwas sa mga autoridad. Nasa 3 tao lang umano ang kasama ng gambling tycoon na tinuturong utak sa kaso ng missing sabongeros. Malakas ang paniniwala ng DILG Secretary na narito lang sa Pilipinas si Atong Ang at darating din ang oras na siya ay matsyempuhan ng batas. Si Atong Ang ay may pabuya o patong sa ulo na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Bumaba ng 30% ang mga naitatalang krimen sa bansa mula na ipatupad ang Safer Cities Initiatives. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, pabawasan na ang bilang ng mga naiulat na krimen tulad ng shoplifting, homicide, murder at maging ang kasong rape. Bukod rito, nabawasan din anya ang mga naiulat na gang violence sa mga kabataan dahil sa umiiral na curfew. Binigyan din ni Remulla na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, hindi kailangan ng karahasan at pananakot kundi tamang pagpapatupad lamang ng batas. Muling magsasagawa ng tigil pasada at welga ng bayan ng ibabang transport group sa April 21. Ayon kay Piston National Coordinator Cirilo
Latoreno. Isasagawa ito hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan lalawakan ito ng higit 4,000 tsuper dito pa lang yan sa Metro Manila. Binigyan din naman ni Latoreno na hindi pinuguna ni Pangulong Marcos ang panawagan nilang suspendihin ang excise tax sa diesel at value-added tax sa langis. Ayon sa kanya, sa kabila ng 2 linggong rollback, hindi pa rin ramdam ng kanilang sektor. 12 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon, pinaiimbestigahan na ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang dahilan ng hindi paglahok ng 3 gasoline station sa Metro Manila sa 10 piso kada litrong fuel subsidy program ng pamahalaan. Bukod sa 3, isa rin ang nag-excuse muna dahil sa ginagawa umano ang kanilang gasoline station. Sinabi ni Abad, 48 mula sa kabuang 52 gas stations sa NCR ang accredited sa ngayon. 6 na rutaan niya ang aprobado ng LTFRB na maipasama sa Phase 1 ng programa sa rehiyon. Maasa naman si Energy Secretary Sharon Garin na mapapalawig na ang programa sa buong bansa sa katapusan ng buwang ito. Samantala naman, nasa gitpo ng PNP Anti-Kidnapping Group ang dinakip na 78 anyos na umano'y businessman matapos ang enkwentro sa mga kidnapper sa Parañaque City kagabi. Gayunpaman, patay ang 4 na suspect dahil sa shootout habang isa sa mga responding pulis ay sugatan. Ayon po kay PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Glicerio Cansilao, ilan sa mga suspect ay dati manong alagad ng batas na nasibak sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso. Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang paghahanap ng PNP Anti-Kidnapping Group sa iba pang mga kasabwat ng mga namatay na suspect sa naturang krimen. 13 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon, pinalawig ng Department of Transportation ang lisensya at registration ng mga sasakyan na nakatakda ng mapasok ngayong buwan ng Abril. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, nasakop ng 3 buwang extension ang driver's license, conductor's license at student permit na mag-e-expire simula sa April 20. Ginawa ang direktiba bilang tugon sa gitna ng krisis at deklarasyon ng National Energy Emergency upang makatulong sa mga motorista. Kasabay nito, tiniyak ng LTO Chief na hindi papayagan ang mga non-appearance schemes sa pagre-renew ng mga tinutukoy na dokumento. At ngayon, sa rapido ho ng mga report, Administrasyong Marcos, naglabas daw po ng bagong listahan ng mga sektor na bawal o limitado ang foreign ownership. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Number 113 na nagtatakda ng ika-13 regular foreign investment negative list. Sa ilalim ng kautusan, tinukoy ang mga sektor ng ekonomiya na babawal o nililimitahan ang pagpasok ng foreign ownership sa bansa. Kabilang sa mga nananatiling sarado sa foreign investors, ang mass media, small-scale mining at private security agencies alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon at umiiral na batas. Mayroon ding mga sektor na pinapayagan ang limitadong foreign equity gaya ng advertising na hanggang 30% at mga industriya tulad ng retail trade enterprises na may mababang kapital at exploration o paggamit ng likas na yaman na hanggang 40% ang foreign ownership. Pinapayagan naman ang mas mataas o hanggang 100% ang foreign ownership sa ilang piling sektor tulad ng telecommunications at depende sa umiiral na kondisyon ng reciprocity. Batay sa EO 113, layo ng bagong listahan na iayon ang mga patakaran sa kasalukuyang batas at polisiya, kabilang ang pagpapagaan ng ilang restriksyon sa foreign investment sa piling industriya. Ang foreign investment negative list ay regular na ina-update ng pamahalaan para tukuyin kung aling mga sektor ang bukas o may limitasyon sa foreign investor. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Oversupply ng asukal dahil sa importasyon na pinaimbestigahan ni Senador J.V. Ejercito. Ibalita mo yan mula sa Senado RH number 28, Paring Raymond. Dadpaas, Paring Raymond. Paring Romel, hindi lang ang mga magsasaka ng gulay at palay ang problemado dahil sa bagsak na presyo ng kanilang mga produkto dahil sa importasyon, kundi pati na ang mga magsasaka ng tubo. Ito ang deklarasyon ni Senador J.V. Ejercito kasunod ng inihain niyang Senate Resolution 369 upang imbestigahan ng Senate Committee on Agriculture ang oversupply ng asukal dahil sa sobrang importasyon. Ayon kay Ejercito, bumabagsak ang farm gate price ng asukal at lumalaki ang lugi ng mga magsasaka dahil sa timing at dami ng mga imported na asukal. Para sa Senador, nakakaalarmang labis at hindi tamang timing ng importasyon dahil naapektuhan nila ang ating mga magsasaka at manggagawa sa asukal. Kaya dapat itong tutukan at isaayos. Kailangan pag-aralan ng mga umiiral na patakaran sa importasyon ng asukal, partikular na sa timing nito at dami ng mga ipinapasok. Para kay Ejercito, kailangan protektahan ng mga lokal na magsasaka ng tubo na kabilang sa matinding tinatamaan sa industriya ng agrikultura. Batay sa mga record, tumaas ang sugar supply noong March 2026 ng 668,405 metric tons, mas mataas kaysa 568,871 metric tons na naitala sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang refined sugar ay umakyat din sa 506,804 metric tons o mas mataas ng 38.77% kumpara nung nakaraang taon. Sa 2025-2026 cropping year, umabot na sa 12.8 billion pesos ang nawalang kita sa asukal at molasses. Ito si Average 20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat la kay Raymond. Samantala, pagbabawal daw po sa mga estudyante na lumahok sa graduation rights dahil may pagkakautang pa sa eskwelahan, isinusulong sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tromel, dapat mawakasan na ang matagal ng ipinatutupad ng ilang mga paaralan na pinagbabawalang makadalo sa graduation rights. Ang mga estudyanteng may pagkakautang pa sa kanilang paaralan. Nakapalob ito sa House Bill 8618 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque. Ayon kay Yamsuan, hindi dapat pagkaitan ang mga estudyante na makadalo sa kanilang graduation rights dahil may balanse pang bayarin sa paaralan. Sabi ni Yamsuan, ang edukasyon ang tumatayong pag-asa ng maraming nagigikahok na pamilyang Pilipino. Marami ang mga magulang ang nagsasakripisyo para lamang matiyak na makagraduate ang kanilang mga anak. Saklaw ng bill ang lahat ng public and private basic education o K-12 schools, higher educational institutions at technical vocational institutions na nag-offer naman ng long-term courses ng mahigit 1 taon. Para matiyak na mababayaran pa rin ang balanse sa paaralan, sinabi Yamsuan, papayagan na i-withhold muna ng paaralan ang release ng actual diploma o academic documents hanggang sa mabayaran na ang balanse. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di umano'y assassination plot, kontrobersyal na ulo remarks ni Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. iniimbestiga na ng NBI. Alamin natin ang ipapandetalye RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Iniimbestigahan na ng National Group Investigation ng umano'y plano na asasinasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, pinasisilip na rin niya yung pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kailangan nila yung ulo ng Pangulo. Kasadong maglabas ang Bureau bukas ng isang memorandum tungkol sa nabanggit na investigasyon. Kasunod ito ng sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mandako ng NBI na imbestigahan ng death threat laban sa Pangulo maski sa ordinaryong mamamayan. Matatanda ang ibinunyag ni Madriaga na nagplano umano si dating Pangulong Duterte ng asasinasyon o kudita laban kay Pangulong Marcos sakaling hindi ito bumaba sa pwesto pagsapit ng 2025. Nakasaad ito sa supplemental affidavit ni Madriaga na isinumite sa Kamara na nagsasagawa ng impeachment proceeding laban kay VP Sara
para sa paglulunsad naman ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o yung RAGE Coalition sa San Juan City. Sinabi ng Alcaldeng Duterte na isang ulo lang yung kanilang kailangan, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala, Department of Public Works and Highways nag-deploy daw po ng heavy equipment sa nasusunog na Navotas landfill. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Ray, pinuntahan ngayong araw ni Public Works Secretary Vince Dizon ng operasyon sa Navotas Sanitary Landfill na ilang araw nang nasusunog. Layunin ng pagbisita na tiyakin ng karagdagang tulong ng Department of Public Works and Highways upang tuluyan ng maapula ang sunog sa landfill site. Apektado na ng usok at insidente ang ilang komunidad sa Navotas, Malabon at Obando, Bulacan. Ayon kay Dizon, nagpadala na ng ang DPWH ng mga heavy equipment gaya ng backhoe, bulldozer at ledger kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang lokal na pamahalaan ng Navotas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating pulis at live-in partner na online seller na sangkot sa magkakasunod umano na robbery hold-up sumuko sa Calamba, Laguna. Ibalita mo yung arch number 27, Noche Cacas. Mr. Noche. Romel at Alakay Ray, voluntaryong sumuko sa Regional Intelligence Division 4A sa Campa Vicente Dimas sa Calamba City, Laguna. Ang dating pulis at ang live-in partner nitong online seller. Ito ay matapos matukoy na sangkot sa magkakasunod na insidente ng robbery hold-up sa lalawigan ng Batangas. Kilala mag-live-in partner na si alias Randolph, former PNP member, at alias Joe Pebet, isang online seller. Ayon sa report ng Police Regional Office 4A, dalawang insidente kung saan unang hinold up ang isang Alphamart sa Laia Aplaya branch pasado alas 7 kagabi. Sunod na hinold up ang isa pang branch ng Alphamart Convenience Store Nagsaulay branch na parehong sakop ng San Juan, Batangas pasado naman alas 9 kagabi. Matapos ang insidente, dito na nagkasa ng hot pursuit operation ang pinag-isang elemento ng PIU Quezon at San Juan Municipal Police Station. Patatandaan na si alias Randolph ay tukoy na leader ng isang grupo na involved sa robbery incident. Napag-alaman ring nakatakas ang dalawa sa armed encounter makaraang hold-upin ang convenience store sa San Juan, Batangas. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, nuclear power plant isinusulong daw po bilang solusyon sa mas mura at matatag na supply ng kuryente sa bansa. Sino ba nagsusulong niya? Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Nakaray sa isang pakikipag rin nag-umakas sa Batangas, kasi dati patuwan po. Ang mas malinaw parang direksyon sa enerhiya ng Pilipinas sa pagkakitat pa rin ng House Bill number 8567 na naglalayag kasama ang nuclear energy sa pampansang plano. Binagyit niya na nasasikan na napataan ng power plant bilang solusyon para sa mas mura at mas maratag na kuryente at babawas sa pag-asa ng important na fuel o fossil fuel. Ay ito, ang nuclear energy ay nagkakapag-invent supply na kuryente. Nagwalaw manong greenhouse gas emission na makakatulong din sa pagkakagay ng kaunlaran o pagkakagalan sa kaunlaran sa pagkakagay. At ito kinagulat sa region. Pinas po na sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga report mga kaibigan mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:26 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Gaanong Pack? Puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. Tinesting.
sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen.
2, it's cholesterol and fat-free. 3, MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Balita Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito. April 16, 2026. Anyo pa rin po mga lingkod. 2026. Ano lang? April 16. Oh, April 16. Sabi mo, April 16, okay. 2026. Malaki April 20. Sabi ko, mamadali yata sila kaya rin. Anyo po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Sada Probinsya. Rapido Hataw Balita. Meron tayong update mula sa Iloilo. Isang magsasaka binaril. Ano ba naman to? Anak ang bumaril sa kanyang amang magsasaka. Ano ha? Diyan po sa may Leon, Iloilo. Ano ba naman yan? Ating alamin po detalye sa report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Make. Jocelyn.
Nagtamo ng sugat sa ulo ang 26 anyos na magsasaka matapos barilin sa sitio Sibukaw, Barangay Bucare, Leon. Sa investigasyon ng pulisya, magkasamang naglalaro ng cellphone ang biktima na si Jericho at ang suspect na si Roland sa Wi-Fi vending machine bago ang insidente. Nang makatulog si Jericho, binalil siya ni Roland at mabilis na tumakas. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan kumuha ng baril ang suspect. Napag-alaman na matagal nang may hidwaan ang biktima at ang suspect at malaking katanungan kung bakit sila magkasama na naglalaro. Mula sa Action Radio, Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang holdapper patay, 2 arestado matapos makaengkwentro ng mga pulis sa probinsya ng Quezon. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Isa ang patay habang 2 ang arestado sa mga holdapper makaraan ang naganap na habulan mula sa bayan ng San Juan, Batangas to Candelaria, Quezon at Chaong. Agad naman na nagkaroon ng habulan hanggang sa tamaan ng bala ang isang backrider na sakay ng single na motor bandang alas 8:30 ng gabi sa Purok 1, Barangay San Agustin, Chaong, Quezon. Matapos ang nasabing habulan, arestado rito si alias Angelo Ramirez at alias Alex Gregorio bilang team leader sa naganap na holdapan sa lalawigan ng Quezon at Batangas. Samantala, wala pang pangalan ang napatay na suspect. Dahil dito, matapos ang naganap na nakawan sa bayan ng San Juan, Batangas, kaagad na humingi ng drug net operation sa PNP ng Chaong, Quezon at PNP Mobile Company para maharang ang mga suspect. Matapos maglatag ng checkpoint ang PNP sa Chaong, pinara ang mga suspect. Subalit instead na tumigil at pinaputukan ng mga suspect ang pulis, sabay ganti naman at isa sa mga suspect ang tinamaan sa ulo. Ito ang backrider dito sa sinasabing mga holdapper. Ito sa Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Benji. Samantala, higit sa 1 milyong pisong halaga daw po ng umano'y hinihinalang shabu na recover sa Bacolod. Report mula kay RH46, Rex Cantong. Rex. Arestado ang 2 katao sa isinagawang drug bust operation sa Purok San Roque, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Sherwin Galopar, hepe ng SD80 ng Police Station 8 ng Bacolod City Police Office, ang mga naaresto kinilala na sina RG Licos, 26 anyos, residente ng Barangay 2, Purok Bacros o Bukros, lungsod ng La Carlota, Negros Occidental, at Vanessa Munghe, 38 anyos, residente ng Barangay RSB, Purok Mainabianon ng nasabing lungsod. Na-recover ng kapulisan ang mga droga, cellphone, motorsiklo at drug by bust money. Dagdag pa ni Galopar, posibleng supply ng droga para sa Parade Festival na selebrasyon dito sa lungsod ng Bacolod ang mga na-recover sa mga suspect. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 374,000 halaga ng shabu masamsam suspect na magsasaka arestado sa Pangasinan. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ng Alamino City, Pangasinan Police Station ang isang 31 anyos na magsasaka na high value target na residente ng nasabing syudad matapos na makumpiska sa kanilang tahanan ng 18 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 55 grams at may street drug price na 374,000 pesos. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Nagsilbi ng search warrant ng kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect kasama ang Regional Intelligence Division ng Pro 1, Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 1 at PIDIG SOU 1 alas 9:30 ng umaga at sa harap ng suspect at kanyang pamilya hinalugog ang kanilang tahanan na nagresulta ng pagkakumpiska ng nabanggit na illegal na droga. Nakuha sa sling bag ng suspect ang iba't ibang uri ng mga drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Pardo. Samantala naman, 5 arestado sa pinaigting na anti-illegal drug operations ng PNP Regional Office 8 sa Leyte at maging sa Eastern Samar. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy! 5 ang naaresto sa pinaigting na anti-illegal drug operation ng Philippine National Police Regional Office 8 sa lalawigan ng Leyte at Eastern Samar. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Kinilala ang isa sa mga nadakip na high-value individual si alias Tamol, isang barangay tanod at kabilang sa Regional Priority Target List matapos mahulian na mahigit 5 gramo ng hinilaang shabu sa Palo, Leyte. 4 pang street level individual na naresto sa maghiwalay na buy-bust operation sa bayan ng Aboyog, Leyte, Palompon, Leyte, Giwan, Eastern Samar at sa Matalom, Leyte. Sa kabuuan, nasa 7.5 gramo ng hinilaang shabu ang nagkakalaga ng mahigit 51,000 piso ang nasamsam ng mga otoridad. Inahanda na ang kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng iligal na droga. Ayon kay General Kapoy, magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, top drug personality arestado sa Davao del Norte. 200 na tapat na 204,000 pesos na laga ng shabu at baril na samsam. June Suter ng Action Radio Davao. June. Arestado isang top priority illegal drug personality sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Tagum City, Davao del Norte, Abril 13, 2026. Kinilala ang suspect sa alias Mike na itinuturing na high-value individual. Nahuli siya bandang alas 11:58 ng gabi sa Purok Magtalisay, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Sa operasyon na kumpiska ang tinatayang mahigit 30 gramos ng inihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 204,000. Na-recover din ang isang kalibre 9mm pistol na may balat magazine, buy-bust money at mga drug paraphernalia. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit 11 sa pagtulungan ng iba't ibang unit ng kapulisan at koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rositi, magsisilbing babala ang pagkakaresto sa mga patuloy na sangkot sa illegal na droga. Binigyan din ito na magpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan upang mahuli ang lahat ng lumalabag sa batas. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala, tinatayang 9 na milyong pisong halaga daw po ng marihuana abay nadiskubre sa may Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Report mula kay RH25, Grace Ansano. Grace! Ray, aabot sa 9 na milyong pisong halaga ang mga binunot at sinunog ng otoridad sa bahagi ng Picture Dangi, Barangay Kimbutan sa bayan ng Dupax del Sur dito sa Nueva Vizcaya. Ito'y nangyari kahapon ng hapon. Ayon sa ulat ng Dupax del Sur, PNP umaabot sa 54,000 piraso ng mga fully grown marijuana ang nakatanim sa mahigit 3,000 square meters at matagumpay na nawasak ng mga otoridad. Ito'y makaraan na makarating ang impormasyon sa PNP. Ayon pa sa ulat ng pulisya, ito na ang ikalimang plantasyon na nadiskubre at winasak ng mga otoridad sa loob lamang ng mahigit na 1 buwan na pawang nakatanim sa mga kabundukan sa Barangay Kimbutan sa naturang bayan. Ayon kay Police Major Anthony Ayuno, hepe ng Dupax del Sur, at ang pagkakadiskubre sa naturang mga tanim ay dahil na rin sa tulong ng mga residente matapos nang iparating ang important impormasyon sa otoridad. Sa ngayon, patuloy inaalam ng PNP kung sino ang nasa likod ng naturang operasyon. Yan ang Grace, update. Yes, Ray. Kumusta ang panahon dyan? Sobrang init ba? Grabe. Grabe. Grabe ba? Talaga? Gano'n ka grabe, Grace? Nagkakabitak-bitak na ba yung mga lupa?
Naku po, ina-expect yan pag nagtagal ka ng ganito ng mga ilang araw. Matindi, pwede ka magprito talaga ng itlog. Isapin mo lang sa takip ng kaldero. Ganun katindi, ha? Actually, maganda yun. Makatipid ka na sa gas, ha? Sa kerosene. Nakakatipid tayo sa fuel. Ibabad mo lang yung kawali sa labas. Oo, bilad mo lang sa araw. Bilad mo lang sa araw, tapos lagay mo lang ng kunting mantika. Pwede na. Kamusta yung Manang Grace, kamusta yung mga ilog at sapa? Medyo nababawasan na ba ang volume at natutuyo na ba? Unti-unti nang bumababa ang tubig sa mga saka. Kasi talagang itong itindi ng init. Kapansin-pansin din yung may mga daanan ng mga irigasyon na may mga dumadaloy pa naman ng mga tubig. Yan ang ini-enjoy ng kabataan. Marami ang naliligo sa mga irigasyon. Pero nagbabala nga ang otoridad dahil patuloy na yung aking na-cover dito na nalunod sa mga irigasyon. Yun. Paalala sa magulang. Alam mo, ng mga anak nyo sa totoo lang sa ng init ng panahon ay naghahanap ng paglulunuyan. Sa totoo lang nung kabataan ko rin dyan sa area ng La Union, naliligo din kami sa irigasyon. Sumisilong kami dun sa alam mo yung sumisilong dun sa parang pinakaano na irigasyon? Abay, delikado pala yun. Ha? Pwede ka malunod dun ha? Oo, medyo delikado yun. Yung may mga box culvert na pag napasalaksak ka doon, naku po. Wala na. Delikado doon. Ayan, ingat na palagi dyan, Grace, ha? Yes. Patuloy tayong iinom ng maraming tubig. Kamusta ang supply ng tubig? Yun. Grace, okay naman? Okay pa naman yung supply ng tubig. Kahit sa mga irigasyon natin, okay pa naman. Kahit sa mga yung mga faucet natin, okay pa naman. What about yung supply ng kuryente? Kasi ngayon tag-init Ayun, medyo mayroong nararanasan ng mga ilang pag-brownout. Actually, nung nakalipas na ng mga araw, naranasan sa Aurora and Nueva Ecija ang ilang oras na pagkakaroon ng brownout. Bira, Salamat, Grace. Okay, yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace Sansano mula dyan sa Central Luzon. Mabiruin mo, Lakay Ray, halimbawa nga sa kasagsagan ng init ng panahon, yung mga ganitong oras, alauna or alas 2, alas 3, tapos brown out, Naku po. Sa probinsya walang problema. Sa probinsya walang may problema. hangin-hangin pa, no? Lalabas ka lang dito sa Metro Manila, tapos ang tinitirahan mo, sulok-sulok. Naku po. Ay, Jesus Maria Joseph. Ay, Diyos mio. Siyempre, lalo pagkalalaki, ay mapipilita kang magubad ng Huwag ka lang t-shirt. lalabas ng bahay. Huwag ka lang Sigurado, lalabas. maaresto ka. Masisita ka. Matitikitan ka. Nako. Naku. Samantala, Department of Agriculture tiniyak ang suporta sa mga PDL ng Northern Samar Provincial Jail para sa mga programang pang-agrikultura. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nagpahayag ng suporta ang Department of Agriculture Region 8 sa mga preso o PDL ng Northern Samar Provincial Jail sa pagpapatupad ng mga programa pang-agrikultura. Kasunod ito sa kasalukuyang pagpapatupad sa loob ng kulungan ng mga programa na mapagkakakitaan mismo nitong mga PDL kabilang ang backyard gardening, piggery at iba pang kabuhayan. Bumisita si Department of Agriculture Regional Director Rodel Macapanias dito sa lalawigan ng Northern Samar at nagtungo ito sa nasabing pasilidad kasama si Northern Samar Governor Haris Unchuan. Ipinakita ng gobernador ang mga programang pang-agrikultura na ipinapatupad sa loob ng Northern Samar Provincial Jail. Ipinatupad ng provincial government ng Northern Samar ang pagtatanim sa mga provincial at sub-provincial jails na layuning isulong ang produktibong pamumuhay at matulungan itong mga preso. Kasama sa pagbisita ng opisyal ang provincial agriculturist at provincial warden. Nag-ikot si Director Macapanias sa loob ng Northern Samar Provincial Jail upang masuri ang mga taniman at matukoy ng Department of Agriculture ang mga karagdagang suportang kinakailangan para sa pagpapalago ng agrikultura sa loob na nasabing mga pasilidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat Jane. Samantala, PIDEA Director General
Isagani Neres. Sangayon daw po sa panukalang gawing legal ang marijuana para sa medical purposes. Dapat regulated. Mahirap na yung kung sino-sino. Iba kasi baka biglang pang medical ko po yan. Yun pala, gagawin na, chochongki lang. Pero mahirap yan. Di ba pinagdebatehan na ngayon sa Kongreso? Mukhang wala. Wala kasi napakahirap Kung baga susugal ka talaga Lakay sa Pilipinas pa. Merong gagawa ng kalokohan pagka ginawang legal ang marijuana. Kahit sabihin mo na for medical purposes. Ang isa sa nagsusulong niyan, ang sabi halimbawang gawing legal, kailangan meron kang prescription ng doktor. May certification. Para ikaw ay payagan na bumili sa butika o drugstore, whatever. Pero alam mo naman ang mga Pinoy. Maraming palusutan dito. Ay, nako. Baka kung sinong doktor na lang pipirma dyan. Kaya nga. Baka si Dr. Kwak-Kwak. Ating alamin ng detalye sa report ni RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Pabor si PIDEA Director General Isagani Neres na gawing legal ang paggamit ng marijuana pero para lamang sa medical purpose at hindi para sa relaxation. Naniniwala si Neres na kung maging legal ang marijuana sa Pilipinas, makatutulong ito sa aspeto ng ekonomiya sa bansa lalo na yung mapapahintulutang magtatanim. Gayman binigyan din ito na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kampanya laban sa relaxation o trip-trip lang na paggamit ng pinagbabawal ni marijuana sapagkat ito'y addictive substance. Ipinaliwanag niya na kung naging legal, ito ay mas maigpit ang supervision at regulation. Noong buwan ng Pebrero, inaprobahan ng House Committee on Health sa Kongreso ang 6 na bill na naglalayong gawing legal ang marijuana para sa medical purpose. Kinabibilangan ito ng House Bill 193, 2861, 367, 420, 1115 at 3864. Kapag mapagtibay at maging ganap na batas, tatawagin itong Access to Medical Cannabis Act na ang layunin ay ang mas matatag, mura at regulated na pagbebenta ng marijuana sa mga piling pasyente. Sa ngayon, ayon kay Neres, hinihanda na nila ang kanilang position paper na ihaharap sa Kongreso kapag bumalik na sa regular session sa May 4, 2026. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy Gonzales. Isa namang motorsiklo. Sandali, hindi lang. Baka dalawang motorsiklo nagkasalpukan po yung pong mga rider. Kapwa sugatan sa Bagak, Bataan. Ayun. Ating alamin sa report ni RH37, Danny Camilang. Danny. Kapwa sugatan ang driver ng dalawang motorsiklo sa naganap na salpukan ng mga ito sa kanto ng Barangay Bagong Bayan Road at Barangay Tabing Ilog sa Bagak, Bataan, 1:40 nitong madaling araw. Sa ulat ng Bagak Municipal Police Station, ang mga sangkot ng motorsiklo ay isang microbike AXT 150 na minamaneho ng isang 15 anyos na minor de edad na walang lisensya, habang ang Honda PCX 160 ay minamaneho naman ito ng isang 47 anyos na guro na sinasabing amoy alak. Nagsalpukan umano ang dalawang motorsiklo matapos hindi mapansin ng isa ang pagdating sa kanto ng isa sa kanila na naging dahilan ng salpukan. Kapwa sumemplang ang motorsiklo at nagtamo ng mga sugat ang mga driver nito sa iba't ibang bahagi ng braso at katawan at nasira ang kanilang mga sasakyan. Dinala ang mga sugatan sa Bagak Community Medical Hospital bago inilipat sa Bataan General Hospital, lungsod ng Balanga. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naturang aksidente. Danny Camilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasukin natin si Kyle Buyas. Kyle. Lakay Ray Romel, muling magsasagawa ng special payout ang Department of Social Welfare and Development para sa mga driver na hindi pa nakatatanggap ng fuel subsidy. Para sa mga MC taxi at delivery rider, isasagawa ito bukas, April 17. Sa mga taga-Kamanava, gagawin ito sa Caloocan Sports Complex. Sa mga taga-Makati, Mandaluyong, Maynila at Pasay, gagawin naman ito sa Makati Coliseum. Para naman sa mga rider mula sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Taguig at Pateros,
Gagawin naman ito sa Mercado del Lago sa Taguig City. Ang payout site naman para sa mga taga Marikina, Pasig, San Juan at Quezon City ay isasagawa sa Quezon Memorial Circle. Samantala may bukod namang special payout sa araw ng Sabado at Linggo para naman ito sa mga karagdagang benepisyaryo kung saan maaari silang pumunta sa pinakamalapit na payout site sa kanila. Pinapayuhan ng mga MC taxi rider at mga delivery rider na antabayan na ng listahan ng mga benepisyaryo sa official page ng LTFRB. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ng clearing operation ng MMDA sa bahagi ng Pasig City. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang Araneta, Delgado, Buenavista, Corporal Cruz at Aureliana. Sa nasabing operasyon, 14 ang pinaghahatak ng mga otoridad habang 45 mga motorista naman ang natiketa dahil sa paglabag sa batas trapiko. Para naman sa ating ulat panahon, ang forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 37 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila. Mas mababa ito sa forecast kahapon. Pero ito ay nasa ilalim pa rin ng extreme caution category. Ibig sabihin, posible pa rin makaranas ng heat cramps at heat exhaustion kapag tayo ay nagbabad ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bunya sa DZRH. Gaano ka init, Kyle, ang maranasan ngayon? Lakay hanggang 37 degrees Celsius ang heat index sa forecast ngayong araw sa Metro Manila. Saan lugar naman may maaaring pinakamainit? Batay sa pagtaya ng Pag-asa ngayong araw, ngayong araw walang dangerous level na heat index. Sa akin nakikita ang pinakamataas ay 40 degrees Celsius o 41. 41? Dito sa Dagupan City, Pangasinan. So yung Cotabato medyo lalamig na kasi nitong mga nakalipas na araw pumalo pa sila ng 46. 46? Oo. Pinakamataas yata yun. Oo, yung pinakamataas. Cotabato area. Ang 46 ay sa Cotabato, Maguindanao. Pero ngayong araw, 41 degrees Celsius lamang din ang forecast ng Pag-asa sa kanila. Ayun. Pero mainit pa rin yan, 41? Mainit pa rin yan. Ayan. Salamat, Kyle Bulyas. Ingat ka palagi sa initan, ha? Huwag kang magbibilad, ha? Maraming salamat lang kay Ray Romel at ingat din kayo. Salamat. Si Kyle Bulyas sa kanyang Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Pasampalala ho ng mga taga-DOH, laging uminom ng tubig, o magsuot ng maluluwag na kasuotan. Hindi ganong makapal na kasuotan. Medyo manipis. Ayan. Huwag naman sobrang nipis, hindi yung pantulog, ha? At saka hanggat maaari, huwag magbilad sa araw sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 4. Yun. Sapul. Pero minsan alas 5. Mainit kasi yung singaw. Oo. Yung singaw, Lakay. Yung singaw na yan, naabutin pa hanggang gabi. Oo. Para bigyan tayo ng, ano yan? Yung mga classmate natin. Ayan, baka sabihin ng kanilang mga parents, nagbubulakbul lang sila ngayon. So maraming salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you sa buong persa ng DZRH News Team. Maraming salamat, May Silay Napit. Maraming salamat, Jeric, maging si Don, maging si Kyle. Nandiyan sina Josa, Wina, maging si Jackie. And of course, sa ating mga classmate mula sa Bicol U. How are you? Dalawa lang sila. Isang Rosas, si Roses Peña, saka si Mike Biato. Ayun. Salamat po! And of course, ating mga kasamahan sa DZRH Radio, Digital Television, maging sa Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, alas 3. RH! Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag